Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM, at sa episode na to, ipapakita ko sa inyo ang pinakita ng Honda sa amin noong Thanksgiving party. Ang pinakabago ng Honda, ang Honda HR-V RS EHEV. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Attosport. Ito ang Attosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock-absorbing at flat-free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Attosport, moving life. Kaming mga complete video ng HR-V nung mga nakaraan. So meron kami yung non-turbo version at saka yung turbo version. Pero ngayon, ito naman yung hybrid, yung bagong-bago nga ng Honda. Kung interesado kayo doon, hanapin nyo na lang sa YouTube channel namin. Pero basically, no, bakit nga ba namin nagustuhan yung HR-V? Unang-una, kasi compact lang yung size niya. Magandang gamitin siya sa city kasi nga hindi ka mahihirapan dahil hindi siya maliit naman pero compact lang. Maluwag din yung space nito sa loob kaya kahit compact size sa labas, sa loob naman maluwag at saka versatile din yung space. Kasi yung mga upuan niya napo-fold, so pati yung upuan mismo sa likod pwede mong iangat para maglagay ka ng mga gamit. So ang daming use nito. Isa pa no, yung turbo na HR-V kasi sobra din yung power niya kasi nga may turbo siya. Tapos kung gusto mong mag-drive sa kanya ng matipid sa gas, pwede pa rin basta hinay-hinay ka lang sa throttle. Pero itong bago nga ng HR-V, hybrid na. So ibig sabihin niya, no, may extra power tayo dahil sa electric motor. Tapos makakakuha rin tayo ng mas matipid na fuel consumption dahil nga hybrid. Pag-usapan muna natin kung ano yung mga bago dito. Unang-una, yung sand khaki na color. Kasi kakaiba, di ba? Bagong-bagong Honda. Ngayon nga lang ako nakita ng ganitong kulay sa Honda eh. Modern na, hindi naman siya flashy, pero classy din. At dahil hybrid to, blue na rin yung logo niya ng Honda sa unahan. So makikita mo talaga, no? Pagka blue, edi hybrid yun. Pagka walang blue, so hindi hybrid yun. Rain sensing na rin ang wipers, kaya kung umulan, automatic na siyang aandar. Sa likod, meron ka rin makikitang emblem, no? EHEV. So, yun na nga yun. Ang ibig sabihin nun, hybrid yung sasakyan na to. Meron din tong parking sensors para hindi ka na mahihirapan pag umaatras. Malalaman mo kung may sasakyan sa likod mo. Ang mga side mirrors din. Pag umatras ka, bumababa siya para makikita mo yung gutter. Para hindi ka magagater, hindi magagasgas yung rims mo. Ang rims nga pala nito, bago rin, no? 18-inch na rin to. Ang tailgate din niya, so dipindot na lang bubukas at sasara.
Meron na rin ditong wireless charger para pagpasok mo, patong mo na lang, magcha-charge na siya ng kusa. Power adjustable na rin yung driver seat. Naka-power windows na rin to. Tapos yung infotainment system, meron na rin tong Honda Connect. At isa pang pinaka-importanting feature dito, no, wireless ang Android Auto at Apple CarPlay. Kaya hindi mo na kailangan ng wire. Pagpasok mo, automatic na yan. Kusa na siyang kukonekta sa infotainment system ang iyong sounds at yung Waze mo. At dahil hybrid to, no, may makina rin siya. Bale, meron siyang 1.5 liter na Atkinson cycle na makina. Tsaka syempre, may electric motor siya. Ang maximum power ng engine, 105 PS. Ang motor naman, 131 PS. Ang maximum torque ng engine, 127 Nm at yung motor naman na electric, 253 Nm. Ang sabi ng Honda, kaya daw nitong umandar ng 23.2 km per liter. So abangan nyo na lang ang ating full video pag nahiram yan, no? Subukan natin kung kaya nga ba talaga. Basically, pag tumatakbo naman ang Honda HR-V, no, meron siyang tatlong modes. So una, yung EV drive. Ang EV drive, ang gagamitin lang niya para umandar yung sasakyan mo, yung electric motor. So wala tayong gagamitin na gasolina dito. Ang pangalawa naman, yung hybrid drive. So dito naman, no, pagka kunwari nag-a-accelerate yung kotse, aandar yung makina. Pag umandar yung makina, sabay magcha-charge na rin yung battery. So sabay silang gumagana. At last but not the least, syempre meron din tong engine drive. Ito yung pagtuloy-tuloy naman, kunwari expressway ka, tuloy-tuloy na high speed, engine naman yung gamit natin dito. Andito rin ang Honda Sensing. Syempre, hindi naman magpapahuli to kasi ito yung pinakabago. Andyan na nga yung paborito natin, yung Adaptive Cruise Control. Kasama rin dito yung Collision Mitigation Braking System, Road Departure Mitigation System, Lane Keep Assist System with Lane Departure Warning, Auto High Beam at yung Lead Car Departure Notification. So, pag naka-adaptive cruise control ka, umalis na yung kotse sa unahan mo, tutunog siya. So, ano naman ba yung mga ginagawa ng Honda Connect? Unang-una dito, no, kahit wala ka dun sa kotse mo, pwede mong i-on dun yung aircon. Para kunwari, nandun siya sa mainit, sa arawan, sa gitna ng field. So, i-on mo lang dun sa Honda Connect sa cellphone mo, aandar na yung aircon ng kotse mo. So, remotely, pwede mo rin i-on-off yung ilaw or i-unlock or lock yung pinto. Yun. Kung kunwari, hindi naabot kasi ng remote, no? Pwede yun. Yung app na lang yung gagamitin mo. Meron na rin siyang automatic na collision detection na pag nabunggo ka, malalaman na kaagad ng dealer na nabunggo yung kotse mo. Meron din tong mga ibang features pa, no? Kagaya nitong visual dashboard. Makikita mo dito kung ilang gasolina na lang yung natitira sa kotse mo. Yung location finder din, makikita mo kung nasan yung kotse mo, yung trip log and history. So, mahirap to, no? Pagka nagtatago ka kay misis. Pero pag nanakaw kotse mo, makikita mo agad. Pero wag naman sana. Meron din siyang geofencing alert, no? Ibig sabihin nun, pag sinat mo yung distance, yung 10 kilometers na radius lang dito yung pupuntahan ng kotse mo, pag lumampas doon, so malalaman mo na kaagad na umalis doon. So, syempre, pag kunwari anak nyo, no, sinet mo lang na hanggang school, pagka merong ibang pinuntahan, malalaman mo kaagad. Makaka-receive din siya ng mga push notifications galing sa Honda. Yung speed alert, pagka sumusobra ka na sa speed. Yung status ng kotse mo kung may problema, at saka meron din siyang emergency call. Yung sinasabi ko nga pala sa inyo kanina na flexible yung space sa loob, no, yun yung ULT seats, yun yung famous ang Honda dahil dyan, no, yung may utility mode, long mode, tsaka tall mode. So, depende na kung anong kailangan mo sa kotse mo, so magagawa niya. Hybrid ang Honda HR-V. So, yun nga, no, may performance siya, pero matipid pa rin sa gasolina. Pero yun nga, no, pagka-hybrid kasi, hindi lang naman matipid sa gasolina yung talagang benefit nito. So, lahat ng tao magbe-benefit dito kasi pag konti lang ang sinunog mo, konti lang din yung pollution. So, very good yun ang Honda HR-V dahil doon. Basically, yun yung mga bago sa HR-V. Pero abangan nyo na lang yung complete video natin. No? Hihiramin natin tong sasakyan para talagang mabusisi natin ng maigi. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding